Kumusta na mga giliw kong taga-subaybay? Sana wag po ninyong kalimutang i-like, i-share, i-subscribe ang ating channel, JSD All Around. At sa mga bagong listener dyan, baka naman i-subscribe na po ninyo ang aking channel. Narito na po tayo upang ipagpapatuloy, upang mapapakinggan ang mga kwento ni Lola Tabinay. Ang kwentong ito ay patungkol ikalawang yugto ng mag-asawang si Pepe at Maria. Kung natatandaan natin sa mga naunang kwento ni Lola Tabinay, si Pepe at Maria nagkaroon ng anak, at ang nagpaanak nito ay ang dakilang kumadronan si Juana. Lumipas na po ang 15 taon. Malaki na po ang kanilang anak na si Batoy. Anak, Batoy, umanda ka. Isasama kita sa pangangaso doon sa kabundukan, doon sa gitna ng kagubatan. Doon tayo mangangaso. Pepe, huwag mo nang isama ang ating anak. Baka mapahamak lang siya sa kagubatan. Ay, huwag kang mag-alala. Parang hindi mo naman ako kilala. Alam na alam ko ang pasikot-sikot ng kabuwatan. Nay, sasama ako kay tatay. Gusto ko rin makarating sa kagubatan. Bahala kayo mag-ama. Naglalakad na ang mag-amang Pepe at Batoy patungong kagubatan, sapagkat doon sila mangangaso. Maraming baboy ramo doon, maging usa o bayawak pwede nilang mahuli doon. Si Pepe ang tinaguriang napakagaling na hunter, mangangaso. Napakadali niyang manghuli ng mga baboy damo. Kaya patuloy lang silang naglalakad sa gitna ng kagubatan hanggang sa Tatay, ang tagal na natin dito. Kaninang umaga hanggang hapon. Paggabi na, halos paggabi na. Wala pa tayong nahuhuling baboy damo o kahit man lang bayawak. Huwag kang mag-alala, Pepe. Mamaya-maya lang makakahuli tayo. Tuloy lang ang lakad. Dahan-dahan ang lakad para hindi mabubulabog ang mga dapat nating hulihin. Sige po, tay. nagtataka si Pepe dahil sa mula umaga hanggang hapon halos palubog na ang araw, subalit wala pa rin silang nakikita mga baboy damo, bayawak, uusaman lang. Wala pa silang nahuhuli, kaya nagpasya si Pepe na pupunta sa may talon. At iniisip ni Pepe, baka sakaling makahuli sila doon sa may bandang talon. Anak, Batoy, tayo na. Pupunta tayo sa may talon. Baka sakaling may mahuli tayo doon. Pero tatay, madilim na ang paligid. Wala, hindi na natin nakikita ang araw. Huwag kang mag-alala, anak.
malamang na hindi na muna tayo uuwi. Bukas na tayo uuwi, bukas ng umaga. Hindi pwedeng uuwi tayo na wala man lang tayong nadadala sa nanay mo. Kailangan nating makahuli. Sige po, tatay. Kayo po ang bahala. Nang makarating sila sa may talon, may nakikita si Pepe, isang napakalaking baboy damo. Ang baboy ramoy nandoon sa may tubig. Tila baga naliligo ang napakalaking baboy damo na sa buong buhay niya hindi pa siya nakakakita ng ganong kalaking baboy damo. Kaya dahan-dahan silang bumaba. Dahan-dahan. Anak, Batoy, huwag kang mag-iingay. Dahan-dahan tayong bumaba. Nakikita mo ba ang nakikita ko? Oo, tatay. May malaking baboy. Yung ba ang baboy damo? Oo, anak. Kaya dahan-dahan tayo. Malapit na sila ni Pepe sa kinaroroonan ng baboy ramo. Inihahanda na ni Pepe ang sibat sapagkat sa pamagitan ng pagsibat ng baboy damo, yan ang ginagamit nilang panghuli sa baboy damo. Ngayon, inihakbang na ni Pepe ng kaunting hakbang ang kanyang mga paa para isibat na ang sibat. Bigla niya itong sinibat at sa pagsibat niya may kasabay na malakas na tinig, malakas na sigaw, tila sigaw ng isang babae na umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Takang-taka si Pepe. Saan galing yung sigaw? Nilapitan nila ni Pepe ang baboy damong nakahandusay sa may tubigan sapagkat nasa talo naman ang baboy damo. Hinila nila ito hanggang sa tabi ng ilog. Sige, hila. Anak, Batoy, doon ka banda sa may buntot. Hilain mo. Tulungan mo akong mahila ang baboy damo. Napakalaking baboy damo ito. Tatay, meron akong narinig kanina. Malakas na sigaw. Sigaw ng isang babae. Parang umiikot-ikot ang sigaw sa buong kagubatan. Huwag mo nang pansinin yung anak. Ang mahalaga, may huli tayo. Sa bigat ng baboy damo dahil sa laki nito, ang ginawa ni Pepe, doon na lang sa may gilid ng ilog, binalatan niya ito. Hiniwa-hiwa, hiwalay ang mga paa, hiwalay ang nang mapira-piraso na ni Pepe ang baboy damo. Ang iba'y isinilid sa basket sa may likuran at lumakad sila papalayo sa may talon. At nakakita sila sa isang medyo patag na lugar at doon gumawa sila pansamantalang bahay kubo na ang dingding ay dahon ng wild abaka. Ang pinakabubong din ay dahon ng wild abaka. Anak, Batoy, halika. Tulungan mo ako. Mangunguha tayo ng dahon ng wild abaka. Gagawa muna tayo ng pansamantalang matutulugan natin.
sapagkat gabi na. Bukas na ng umaga tayo aalis. Bukas ng umaga uuwi na tayo sa ating bahay. Sige tatay, tutulungan kita. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ko na rin magbitbit ng isang dahon. Nang makaipon na sila ng mga dahon na gagamiting materyales sa gagawin nilang pansamantalang tulugan. Nag-ihaw sila ng baboy damo para magawing hapunan. Subalit, wala silang dalang asin. Kaya, sabi ni Batoy, Tatay, matabang naman yung ating kinakain. Pero masarap yung baboy damo. Anak, huwag ka nang magre-reklamo dyan. Wala naman tayong dalang asin. Kaya, kumain ka na lang dyan para mamaya-maya matutulog na tayo. Para kinabukasan, uuwi na tayo. May taglay tayong lakas sapagkat napakabigat nito. Tutulong ka rin anak sa pagdadala ng mga baboy damo. Kahit man lang yung isang pirasong kita. Kaya mo na yan, di ba? Opo tatay. Nang matapos silang maghapunan, nakakain na sila ng baboy damo. Inaantok na yung mag-ama. Natutulog na yung mag-ama. Lumipas ang mga oras. At tila mga hating gabi na. Biglang nagising si Batoy sa kaluskos, sa ingay sa labas. Maliwanag ang sikat ng buwan. Nakikita niya ang liwanag sa labas. Nang silipin ni Batoy ang labas dahil sa madali namang silipin, tinitingnan lang niya, minawaksi lang niya yung dahon ng wild abaca. Kitang-kita na ni Batoy kung ano ang mga nangyayari sa labas. Ginigising niya ang kanyang ama, si Pepe, subalit hindi nagigising. Ngayon, tinitingnang mabuti ni Batoy kung ano ang ginagawa ng mga tao sa labas. Taong hindi niya mawari ang mukha. Hindi kaaya-ayang tingnan ang mga pagmumukha ng taong iyon. Meron din silang hinihiwa-hiwa, tinatagtad na nakahiga sa may lamesang ginawa lamang ng mga taong iyon. Nung tingnang mabuti ni Batoy, kamukha ng kanyang amang si Pepe. Tumayo na ang mga balahibo ni Batoy at pilit niyang ginigising ang kanyang ama. Pilit na kinagising ang kanyang ama. Tatay, gising. Subalit hindi nagigising si Pepe. Mahimbing ang pagkatulog ng kanyang ama. Binalikan na naman uli niya ng tingin ang labas. Nakikita na naman niya ang mga pangit na mukha. Ang tinatadtad nilang tao ay ang tatay nila. Nakikita ni Batoy na ang tinatadtad na tao ay kamukhang-kamukha ng tatay niya. Panuori ang mga taong nagtadtad sa kanyang ama. Subalit, ang ama naman niya ay natutulog lang. Anong nangyayari? Hindi maintindihan ng bata sapagkat 15 taon pa lang ang bata na si Batoy. Kinabukasan, ginising ni Pepe si Batoy. Tulog na tulog. Nung magising si Batoy,
Tanong agad niya sa ama. Tatay, nakikita kita kagabi sa labas. Tinatadtad ka ng maraming mga taong papangit. Mga pangit ang mukha. Ano anak, nakikita mo ako sa labas? Hindi yan totoo anak. Baka na naginip ka lang. Maghanda ka na. Uuwi na tayo. Para baka nag-aalala na ang nanay mo. Sige po, tatay. Naglalakbay na uli ang mag-ama pauwi sa kanila. Dala-dala ang huling baboy damo hanggang sa nakarating na sila sa kanila. Maria! Maria! Nandito na kami. Nandito na rin ang anak mong si Batoy. Sagot ni Maria. Salamat naman at nakarating na kayo. Buti walang nangyayari sa inyo. Alalang-alala ako dahil sa hindi kayo nakauwi. Huwag ka nang mag-alala, Maria. Nandito na kami. Subalit, biglang nag-isip si Pepe. Meron silang gamit na hindi nadadala. Batoy, anak. Naiwan pala natin ang aking sibat. Napakahalaga pa naman ang sibat kong yun. Ayun ay sibat pa ng iyong lolo. Babalikan ko yun, anak. Dito ka lang, anak. Babalikan ko sa may talon. Sapagkat natitiyak kong nandoon lang yung sibat na iyon. Bumalik si Batoy. Bumalik ang ama ni Batoy na si Pepe sa kanilang pinanggalingan doon sa kagubatan upang kunin ang naiwang sibat. Subalit, lumipas na ang maghapon, lumipas na ang magdamag, hindi pa rin nakakauwi si Pepe. Nanay, hanggang ngayon, wala pa si tatay. Bakit hindi pa siya nakakauwi? Anak, hindi ko alam kung bakit hindi pa siya nakakauwi. Antayin na lang natin, anak. Nag-aalala na rin ako sa ama mo. Si Batoy nakaupo sa may bandang hagdanan sa kanilang tahanan. Umaasang dadating pa ang kanyang amang si Pepe. Subalit hindi alam ni Batoy na wala ng pag-asang makabalik ang kanyang ama, sapagkat kung ano yung nakikita niya sa kagubatan doon sa may bandang kubong ginawa nila, nakikita niya sa labasan, ay totoo. Yun po ang ganti ng kalikasan, ganti ng isang maligno na kung saan ang kanilang alaga ay pinatay ni Pepe. Walang iba kundi ang baboy damo. Kaya napakalungkot isipin na wala na ang tunay na ama ni Batoy. Sino ang naghatid kay Batoy? Hindi na natin alam kung sino ang naghatid kay Batoy, sapagkat sa mundong ito marami tayong hindi naiintindihan, marami tayong hindi nauunawaan. Ang mahalaga na ihatid si Batoy
ng ligtas sa kanilang tahanan. At kung sino man yung naghatid, hindi na po natin alam. Lumipas ang mga buwan, lumipas ang mga taon. Namuhay si Batoy at si Maria ng mapayapa. Patuloy silang nagtatanim ng mga patuloy na binubuhay ni Batoy si Maria sapagkat malaki na si Batoy. Kayang-kaya na maghanap buhay doon sa kabundukan. Dito po nagtatapos ang ating kwento, ang kwento ni Lola Tabinay.